Bago ko sagutin mga kaibigan ang tanong, gusto kong tingnan nyo itong dalawang steel bar na ito, no? Itong steel bar na tinali natin ng sintas at yung steel bar kanina na hindi natin itinali, magkadikit lang. Saan ang mas malakas? Sa totoo lang ako ang may malaking katanungan. Sa dami ng engineer na nagsasabi ng ganito, may mga nag-vlog pa ng ganitong sitwasyon. Marami pa rin sa ating mga skilled worker ang piniling maniwala sa mga hindi engineer. Bakit? Ano bang meron sa panahon na ito? Kontrobersyal na topic mga kaibigan, sasagutin na natin. Mas tumitibay nga ba ang ating mga building laban sa lindol dahil sa tie wire? Nagagamit nga ba ang tie wire para sa mga structural loading? Bago ko sagutin mga kaibigan ang tanong, gusto kong tingnan nyo itong dalawang steel bar na ito, no? Ang unang sitwasyon natin mga kaibigan ay may dalawa tayong steel bar na magkadikit at lalagyan natin ng load. Imagine lang ho natin na itong load natin ay mabigat at malaki, no? Yung pangalawang sitwasyon natin mga kaibigan ay ang ating steel bar ay itatali natin. Pagkatapos natin siyang itali mga kaibigan, ay lalagyan pa rin natin ng ating mabigat na load. At ito ang itatanong ko sa inyo. Itong steel bar na tinali natin ng sintas at yung steel bar kanina na hindi natin itinali, magkadikit lang. Saan ang mas malakas? Ang sagot po niyan mga kaibigan ay parehas lang. Bakit? Kasi yung tali natin dito ay walang pakialam sa loading. Ang focus ng tali natin dyan ay para lang pagdikitin ang ating steel bar. Ang capacity ng ating steel bar ay 1+1. Dalawang steel bar, dalawa lang din ang capacity niyang loading. Kung isang steel bar natin, ang capacity ay 100 kilograms, so dalawang steel bar, 200 kilograms. Kung itinali natin siya, ganun pa rin 1+1, 200 kilograms pa din ang capacity. Dahil nga yung tali natin, nakafocus lang doon sa steel bar pagdikitin. Hindi siya kailanman makikialam doon sa loading. Wait, paano naman ang ating tali kung binitin natin sa taas ng ganyan? Anong magiging sitwasyon? That's the time mga kaibigan na yung tali mo ay magdadala na ng additional load. Kung 100 kilograms ang isang steel bar, 200 kilograms yung dalawang steel bar, tapos may 50 kilograms na capacity ang ating tali, 250 kilograms na ang capacity niya magdala ng load. Doon pa lang siya nakakatulong. Ano bang lumalabas dito mga kaibigan? Hindi lahat ng tali ay nakakatulong sa loading. Depende ho yan kung paano nyo ginagawa yung pagtatali. Doon sa tanong tungkol sa tie wire mga kaibigan, yung tie wire natin sa ating mga reinforced concrete ay hindi nakikialam sa load. Nandun sila para itali lang yung mga steel bar, para yung mga steel bar natin ay ma-sit up ng maayos, hindi maghiwa-hiwalay habang hindi pa nabubusan. Kung iisipin nyo parang forma, yung forma natin pagkatapos ng buhos, tinatanggal natin at ginagamit pa natin ulit. Yung tie wire kung pwede lang nating matanggal at magamit sa iba, pagkatapos ng buhos, pwede natin yan tanggalin na hindi magbabago ang lakas ng ating building. Hindi lang natin yan tinatanggal, ginagamit dahil hindi na natin matatanggal. Masisira kasi ang konkreto. But the point really is, wala na siyang pakialam sa loading pag nabuhusan na yung konkreto. Actually, nakakita ako ng mga vlogger na mga engineer na nagpaliwanag tungkol dito. Hindi ho ako sumausaw at nakialam doon sa mga videos dahil hindi ko ugali yon. Nung may nagtanong lang sa akin, kaya ko ito ipinapaliwanag. Kahit sa comment section mga kaibigan, makikita nyo halos lahat ng engineer, if not 100%, ang sinasabi ay ginagamit lang ang tie wire para mag-sitting ng mga bakal. At wala nang kwenta ang tie wire pagkatapos ng buhos. Sa totoo lang ako ang may malaking katanungan. Sa dami ng engineer na nagsasabi ng ganito, may mga nag-vlog pa ng ganitong sitwasyon. Marami pa rin sa ating mga skilled worker ang piniling maniwala sa mga hindi engineer. Bakit? Kailan pa naging mas magaling ang mga skilled worker at mga foreman sa mga engineer sa usapin ng structural integrity ng building? Ano bang meron sa panahon na ito? Paki-comment na lang po ang inyong mga sagot. Ako po si Engineer Nonong. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.